Good day, everyone. My name is Ayla Tricia Palermo, and I'm going to discuss the driving fundamentals, checking motor vehicle, and documents. So here, before driving, it is essential to ensure that both the vehicle and your documents are in proper order. This ensures your safety and compliance with the law. So, before driving, you need to check the condition of your motor vehicle. So, dapat lagi ka nagpe-perform ng pre-driving checklist na kung tawagin ay blow bagets. So, this acronym ay nag-stand for letter B is battery. So, dito, sa letter B or sa battery, kinakailangan mong i-check kung maayos ba yung battery ng sasakyan mo. Titignan mo rin kung may kalawang sa terminals at kung may sapat na charge. Dahil kung mahina ang battery, possible na hindi umandar ang sasakyan. Next is L or lights. Kinakailangan mo rin i-check lahat ng ilaw ng sasakyan mo, headlights, signal lights, brake lights, tail lights, pati na rin yung hazard lights. Kasi importante ito, lalo na kung gabi or di kaya umuulan. Dito is para makita mo yung daan ng maayos and syempre para iwas disgrasya. Next is oil. So dito, kinakailangan mo ding i-check yung oil level gamit yung dipstick para ma-check mo yung oil level ng sasakyan mo. Ang engine oil, ito yung nagpapadula sa makina para hindi masira. So kapag kulang ito, pwedeng uminit yung engine at masira. Next is water. So dito, kinakailangan mo siguraduhin na may enough water yung radiator ng sasakyan mo para hindi mag-overheat ang sasakyan. So, kinakailangan mo din i-check yung tubig sa windshield washer para malinaw yung view mo habang nagmamaneho. Next is brakes. So, dito sa brake, kinakailangan mong i-test kung kumakapit ba, kung matibay ba yung kapit kapag nagpepreno ka. So, titignan mo din yung brake fluid. Kasi, ang maayos na preno ay isang mahalagang bahagi para sa kaligtasan. And next is yung air. Kinakailangan mo din i-check yung hangin sa gulong ng sasakyan. Dapat tama yung pressure niya kasi kapag kulang, delikado at mabilis masira ang gulong. So, wag din kalimutang i-check yung spare tire. Next naman is yung gas or yung fuel. Tignan mo rin kung may sapat kang gasolina. So, ayaw mo naman siguro tumirik sa daan kapag naubusan ka ng gas. So, dapat i-ensure mo na may sapat kang gas throughout dun sa trip mo or sa biyahe mo. Next is yung engine. Kinakailangan dito kapag ite-test drive mo na siya, kapag may narinig kang kakaibang tunog, kapag pinapaandar mo na siya, ibig sabihin may problema na kinakailangan mong i-check at ayusin. Next is tire. So dito, titignan mo yung kondisyon ng mga gulong mo, kung may bitak ba, pudpud na ba yung thread. Para malaman mo kung pudpud na siya, kinakailangan mo mag-insert ng coin, gaya ng sa picture, para makita mo yung lalim ng thread. At syempre, ang maayos na gulong ay nakakatulong yan sa good traction and control sa daan. Kaya dapat siguraduhin din na maayos siya. And last is yung sarili or yung self. So, kinakailangan mo ding insure kasi ikaw yung driver pinaka-importante to. Ikaw yung magmamaneho. Kailangan hindi kayo naantok, hindi ka lasing, nasa maayos ka na kondisyon para magmaneho. So, dahil kahit gaano kaayos yung sasakyan mo, kung di ka okay, delikado pa rin. Next is essential part of air supply system for heavy and articulated vehicle. So, ito, dito naman, pag-uusapan natin yung mga essential part ng air supply system na ginagamit ng mga heavy trucks at
at articulated na vehicles. Ito yung mga malalaking sasakyan gaya ng bus, trailer truck at iba pa. Engine air compressor. Itong engine air compressor ay nagsusupply siya ng compressed air sa buong system. So, para siyang puso ng air system, siya ang nagge-generate ng hangin na kailangan ng brakes at iba pang component. Reminder lang, hindi siya same sa aircon compressor dahil ang aircon compressor, meron siyang magnetic clutch. Pero ito kasi sa engine air compressor ay wala. Kaya huwag kayong malilito. Next is the air pressure regulator. Dito naman is siya yung nagko-control ng pressure ng hangin na pumapasok sa system. So, bakit nga ba importante ito? Kasi, kung sobrang lakas ng pressure, pwedeng pumutok ang mga tubo at hose. So, para maiwasan yan, kailangan natin ng regulator para sakto lang ang pressure. Next naman is yung air dryer or air purifier. So, dito, kapag nagge-generate ng hangin yung tawag dito yung air compressor, may kasama siyang oil at moist. Yun ay tawag dito yung langis at tubig, 'di ba? Yung combination nun. So diyan dito sa air dryer o air purifier, diyan pumapasok yung role niya na kung saan is tinatanggal niya ang oil at moisture sa hangin para malinis ang pagpasok ng hangin sa buong system. So, bakit kailangang malinis? Kasi kapag may tubig o langis sa linya, pwedeng masira ang components, lalo na yung brakes. Kaya, mahalaga yung role netong air dryer or purifier. Next is the four-way bulb. So, dito naman ay para siyang traffic enforcer ng hangin. Siya yung nagda-direct kung saan papunta ang compressed air, papunta ba sa front, sa brake, sa rear brakes or parking brake or accessories gaya ng door, cylinder. So, siya yon. Isa sa pinaka-importanteng bulb sa buong system, itong four-way bulb. Siya ang nagko-control ng distribution ng air pressure. Next is the air reservoir tanks. So, last is ito yung imbakan ng compressed air. Kapag nag-compress ng hangin si engine air compressor, tandaan nyo, diniscuss ko na yan kanina, dito muna sinisave bago siya i-distribute. So, again, ang air reservoir tanks, dito naiipon yung air na kinocompress ng engine air compressor. So, dito siya, sinisave bago siya i-distribute. Usually, may kasamang sensor or one-way bulb ang mga tanks para siguradong hindi babalik ang hangin pabalik sa bulb. Ibig sabihin, one direction lang ang flow, safe at stable yung system dito. So, to sum it up, tong part na ito is nagtutulungan sila para mapagaan ang brake system at iba pang component sa mga malalaking sasakyan. Kung yung isa ay hindi gumana, pwedeng magka-problema sa brake o sa safety ng buong vehicle. Next naman, syempre, checking motor vehicle documents. So, bago ka umalis ng bahay, mag-drive ng sasakyan, kailangan dala mo yung mga vehicle ay yung document ng sasakyan mo. Una na dyan is yung driver license. So, di ka pa pwedeng bumiyahe na wala yan. And dapat, valid at tugma sa klase ng sasakyan na minamaneho mo. Yung nakalagay dyan sa driver license mo. Kung expired or maling classification yung nakalagay dyan, pwede kang hulihin. Next is the vehicle registration, OR at CR. So, dapat lagi mong dala yung official receipt at certificate of registration.
Ito yung nagpapatunay na rehistrado ka or rehistrado yung sasakyan mo at sa pangalan mo, syempre, itong sasakyan mo ay legal itong gamitin sa kalsada. New official receipt. So, dito, kapag nagbabayad tayo ng vehicle registration fee or kahit anong transaction sa LTO, halimbawa, renewal ng rehistro, transfer ng ownership, at iba pang bagay, itong official receipt or proof of payment, ibig sabihin, ito yung nagpapatunay na nagbayad ka ng tamang fee para sa service or registration na ginawa mo. So, makikita dito sa OR yung mga ilang importanteng impormasyon gaya ng pangalan at address ng nagbayad o ikaw, halimbawa bumili ka, so lalagay dyan pangalan mo, address mo, tapos plate number ng sasakyan, buod ng mga binayaran mo, halimbawa is yung registration fee, penalties, or kahit ano, tapos syempre yung date ng transaction. Meron din, kasama din dito yung unique OR number or serial number para sa tracking at record keeping. Kaya mahalaga na i-keep mo yan, huwag mong iwawala yan, lalo na kung ikaw yung may-ari ng sasakyan. Dahil kasama to sa pinaka-importanting dokumento na kailangan mo kung sakaling may checkpoint or di kaya coding, ipapakita mo yan sa LTO, mga ganyan, sa kanila yung mga nag-check. Next is the Certificate of Public Convenience Franchise. So, itong CPC ay ito yung ini-issue ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ay para sa mga land transportation services na tulad ng jeep, bus, taxi, at UB Express. So, halimbawa, gusto mong magpatakbo ng bus company, hindi ka basta-basta pwedeng bumiyahe at magsakay ng pasahero. Kailangan mo muna ng CPC mula sa LTFRB. Parang sinasabi lang dito is na, okay, pinapayagan ka ng gobyerno na mag-operate dahil kumpleto ka sa mga requirements at legal ang negosyo mo. And sa franchise naman, dito is mas general kasi iba't ibang government bodies ang dito sa franchise. So, halimbawa lang, gusto mo ng ikaw ay sa sea transportation. So, ang nagbibigay ng franchise nan is yung Marina or Maritime Industry Authority kung gusto mong magkaroon ng transportation ng sa dagat. Ganon, parang sa mga barko. So, dyan lang naman yung kailangan mo kung sakaling magbe-business ka ng pang land transportation, kaya sea transportation, so kailangan mo yan. Next is before starting and driving on the road. So, these are the things that you need to do bago mo i-start yung engine mo. Una is manual clutch. Kung manual ang iyong sasakyan, dapat lagi mong siguraduhin na sa neutral position ang gear bago nyo paandarin ang makina. Kasi kapag hindi siya naka-neutral, pwedeng biglaang umandar or umabante or umatras ang kotse, which is delikado. Kailangan din nakabisado ang gear shift pattern mula sa first, second, third, fourth, and fifth gear. Tapos, may neutral sa gitna at reverse para umatras. Ito yung mga basic na dapat alam natin sa manual driving. Sa automatic clutch naman, dapat nasa P or parking position ang gear bago paandarin. Kung hindi, minsan hindi umaandar ang kotse or baka gumalaw pa habang wala kang control sa sasakyan mo. Kaya dapat i-double check ang gear bago may start. Next is, do not rest your one arm on the window. Why? Kasi bukod sa hindi to tamang posture, delikado siya. Kasi kapag may aksidente, pwedeng maipit or mabale yung braso mo. Kaya dapat both hands are on the wheel and ready ka dapat palagi.
Next is make sure you are seated comfortably. So, dapat hindi ka sobrang layo or sobrang lapit sa manibela. So, dapat sakto lang abot mo yung nang maayos yung pedal at meron kang sapat na control. Next is adjust the seat and rear view mirror. Dito, dapat i-adjust mo siya lagi na maayos. Dapat kita mo yung likod ng sasakyan gamit ang rear view nang hindi na kailangan pang yumuko or umusli or palingon-lingon. And dapat lagi ka comfortable at alerted habang nagdadrive. Next is adjust the side mirror. Adjust nyo rin yung side mirror. Dapat kita nyo yung side ng kotse at yung kalsada sa tabi nyo. Importante ito lalo na kapag may pag-change ng lane or pag-overtake. Next is remove everything that blocks on your view. Kailangan tanggalin mo lahat na nakaharang dyan sa dashboard, sa likod ng rear view mirror, kahit tissue box, laruan, sticker, basta nakakasagabal sa paningin mo, alisin yan. Kailangan malinaw ang view mo sa lahat ng direction. Next is make sure to wear your seatbelt and advise passenger to do the same. Magsuot ng seatbelt palagi at sabihan ng mga pasahero na gawin yon. Huwag tayong mahiyang magsabi sa kanila kasi for safety yan. Safety yung nakataya dito. Mas mabuti ng laging ligtas kaysa magsisi. Next is lock all doors. So, kailangan lagi nakalock ang mga pinto pag babiyahe. Para ito sa seguridad ninyo na nasa loob ng sasakyan, lalo na kung may bata or biglaang may bumukas habang umaandar, yung bumukas yung pinto habang umaandar yung kotse is delikado. So, dapat i-check talaga ng maigi. So, para naman sa mga motorcycle riders, check and adjust the side mirror. Kailangan bago ka umalis, magmaneho, importanteng i-check at i-adjust muna ang mga side mirror. Bakit? Para siguradong kayo kita ninyo yung nasa likod at gilid ng motor nyo habang nagda-drive. Dapat nakaposisyon ang mirror sa angle na hindi nyo na kailangan yumuko o lumingon ng sobra para mas safe at mas alert ka. Avoid pushing the motor to start the engine. Iwasan yung pagtutulak ng motor bago paandarin ito, lalo na kung hindi kayo sigurado sa kondisyon ng kalsada or ng motor nyo. Mas safe na i-start ito gamit ang ignition system, either electric start or kick start, kasi kapag nagtulak kayo at biglang may sira or bumigay ang preno, delikado yan, lalo na sa pababa or traffic na area. Next is starting to drive, you need to position your hand into 9x3 or 10x3 position sa steering wheel para magkaroon ka ng full control kapag ililiko or ikot mo na yung manibela. Tapos, you need to sit right distance and position from the steering wheel. Hindi ka dapat pwede masyadong malapit na madikit ka sa airbag or sobrang layo mo na hindi mo na maabot ang pedals. Dapat is balance lang. Balance is the key para sa comfort and safety. Same with motorcycle rider. Kailangan nakaupo ka ng comfortable ka, relax ka, hindi ka tawag dito parang hindi comfortable. Dapat alerto ka din. And syempre, you hold the handlebar firmly para tawag dito, maayos mo, makontrol yung motor mo and para sa balance din. Next naman is backing up or reversing. So, ang backing up or reversing, ito yung pag-aatras ng sasakyan usually kapag magpapark ka or iiwas ka sa obstacle. Gamit natin dito ay ang rear view mirror. Diyan kayo titingin. Pero ngayon kasi, ang mga sasakyan ngayon, may mga camera na at sensor, kaya doon na madalas tumitingin. Pero kung wala kayong ganun, syempre, tingin kayo sa rear view mirror. Next is, be aware of surrounding. So, dito, ayan, the driver must be aware of the surrounding that may pose a danger, like site layout. Tignan nyo kung maayos ba yung lugar, may slope ba, masikip ba ang daan. Ito yung tinatawag na site layout. Next naman is blind spot.
May mga parte kasi ng paligid na hindi mo kita agad kahit may salamin ka. Yan ang tinatawag na blind spot, and delikado kasi siya kasi mali mo may tao or may bagay doon, tapos naatrasan mo or nabangga mo, 'di ba? Next is pedestrian, motorcycle, and parked vehicle. So, dapat maging aware ka din dyan kasi baka biglang may dumaan or tumawid or may kang makasalubong na motor or nakapark na sasakyan. Lagi kang tumingin sa paligid mo bago ka umatras. Next is space and lighting. Kung gabi o madilim, dapat sigurado kang may sapat na ilaw na nabibigay yung sasakyan mo. Kung masikip naman ng espasyo, dahan-dahan lang dapat sa pag-atras. Huwag mong biglain. And next is defective safety equipment. Dito is, kung sira ang camera or sensor nyo, huwag nyo lang iaasa doon. Sira na nga, iaasa mo pa. So, gamitin mo yung salamin, yung sa rear view mirror, tumingin, or di kaya tumingin ka sa likod. At kung may kasama naman kayo, pwede kayo magpatulong na magpaatras. Next is helpful backing tips to avoid road crash. So, una is check traffic, vehicles, and pedestrian. Bago umatras mula sa driveway or lumiko pa kanan, siguraduhin walang sasakyan or pedestrian na dadaan. Iwas disgrasya. Turn your body and look back. Iikot ang katawan pa kanan at ilagay ang kanang braso sa likod ng upuan, tapos tumingin ka sa bintana at sa salamin para makita mo ang harap at likod. And next, isang tip para sa pagbabaking ay stay on the right side when backing. Kung pwedeng dumikit sa kanan habang umaatras, mas safe yon, lalo na sa one way or masikip na kalye. Next naman na tip is keep checking front and side traffic while backing. Wag lang puro liko ang tingin. Puro likod ang tingin. Tumingin din sa unahan at gilid paminsan-minsan para sa mga biglaang lilitaw. Kasi mali mo biglang may bata dyan. Di nakadisgrasya ka pa. Next na tip is look over both shoulder and use mirror. Tumingin sa left and right shoulder para siguradong walang nakatago sa blind spot. Gamitin ang rear view at side mirror sa pag-atras. Next ay last is ask for help if possible. Kung may kasama kayo, magpatulong kayong maggabay habang umaatras. Mas maganda kung may nagbabantay sa labas gaya nung nasa picture. Para sa motorcycle rider, ngayon sa mga rider, kung hindi pwedeng mag-U-turn, bumaba sa motor at iikot ito pabalik gamit ang isang kamay sa handlebar at ang isang kamay sa likod ng motor or seat bracket. Huwag gamitin ang side stand sa pagliko, madaling madulas or masira ang side stand. Okay? That's all and thank you po.